Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang maaaring dahilan kung bakit nga kaya ayaw ni Whitebeard o ni Edward Newgate na maging Pirate King. Halos lahat nga ng pirata sa One Piece series ay pangarap ngang maging Pirate King o ang maging king ng lahat ng mga pirata. Walang sino man ang tatanggi na magkaroon ng ganitong titulo. Kung mapapansin, lahat ay handang gawin ng pirata upang tawagin lamang siyang Pirate King dahil ang Pirate King ay ang sinasabing ang strongest pirate alive. Bukod pa dyan, kapag ang isang pirata ay naging Pirate King, siya na ang sinasabing ruler of the sea na kinumpirma ni Luffy noong ito ay tinanong nga niya kay Enel. Sinasabing ang Pirate King ay ang pinakamalakas na pirata sa buong mundo dahil nagawa nga nitong makapag-travel sa buong mundo na kung saan ang paglalakbay na ito ay walang kahit sinong kayang pumigil nga sa kanya. Sa totoo lang, kung mapapansin ay talagang napakahirap na maging Pirate King at magmula nga noong namatay ang former Pirate King na si Goldie Roger ay wala pang kahit sino ang nakakuha ng titulong Pirate King. Ngunit mayroong natatanging ang pirata ang sinasabing karapat dapat na maging Pirate King na siyang papalit nga kay Goldie Roger at ito nga ay si Edward Newgate o mas kilala bilang Whitebeard, ang captain ng Whitebeard Pirates at ang kilala sa tawag na the strongest man in the world at ang man closest to the One Piece. Sa dinami-dami nga ng mga malalakas na pirata tulad na lamang ni Big Mom o kaya naman ni Kaido, ngunit ang lahat ng ito ay naging baliwala dahil nga kay Whitebeard na kinukonsider na sana ang susunod nga na Pirate King. Ang isa sa maaaring rason kung bakit nga si Whitebeard ay ang candidate sa pagiging Pirate King ay dahil sa kanyang reputation at sa kanyang fleet. Compare nga sa lahat ng mga kasabayan nga niyang Emperors of the Sea ni Whitebeard, siya ay ang talagang masasabing minamahal ng maraming tao. Ngunit sa kabila nga ng lahat ng papuri at lakas na taglay ni Whitebeard ay ayaw niya o tinatanggihan nga niyang maging isang Pirate King. Pirate King na pinapangarap ng lahat ng pirata. Pero bakit nga kaya ayaw niyang maging Pirate King samantalang kung ang pag-uusapan naman ay ang size ng crew ng entire Whitebeard fleet, sila ay binubuo ng 16 divisions at lahat ng ito ay pinamumunuan din ng mga magagaling at malalakas na fighter tulad na lamang ni Ace at ni Marco at mayroon din siyang malalakas at magagaling na veteran pirates. Na sa totoo lang ay talagang qualified na siya na maging isang Pirate King. Kung ang pag-uusapan naman ay yung One Piece treasure naman ay talagang na-earn na niya ang nickname na the man closest to the One Piece. Pero bakit nga kaya itong si Whitebeard ay ayaw na nga na makuha ang title o bakit ayaw niyang maging Pirate King? Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin yan. Ang pinaka-popular na sagot o sabihin na natin ang pinakamalapit na maaaring tunay na dahilan kung bakit nga ayaw ni Whitebeard na maging Pirate King ay dahil sa siya ay hindi interesado. Opo, hindi po siya interesadong maging Pirate King. Hindi dahil sa lack of strength siya, hindi dahil sa mahina ang loob niya, hindi dahil sa mahina ang crew niya, bagkos sa hindi lamang siya interesado. Pero bakit nga kaya hindi siya interesado o hindi niya pinangarap ang maging Pirate King samantalang ito ang hinahangad ng lahat ng pirata? Dahil sa totoo lang, lahat ng mga bagay na pinapangarap ng mga pirata na gustong maging Pirate King ay na-achieve o taglay na nga nitong si Whitebeard tulad na lamang ng strength. Si Whitebeard ay tinaguri ang strongest man in the world na kung saan dahil dito ay masasabi natin na mas malakas pa siya compare sa mga mabibigat na kalaban sa One Piece series tulad na lamang ni Big Mom at ni Kaido. Pagdating naman sa kayamanan, hindi imposibleng si Whitebeard ay nagtataglay ng maraming kayamanan sa dami ng kanyang crew, colossal influence sa buong mundo, sa napakalakas na kapangyarihan niyang taglay, hindi imposible ni mayroon din siyang mga kayamanan. Pero dahil sa
Kaya alam naman natin na si Whitebeard ay hindi interesado na mag-rule all over the open seas or i-spend ang lahat ng kayamanan niya sa mga walang kwentang bagay. For sure, ang kayamanan niya ay ginamit niya sa magandang paraan. So yun nga, ang lakas at kayamanan ay na kay Whitebeard na, meaning halos lahat ng mga bagay na hinihiling ng isang pirata ay nakuha na nga ni Whitebeard. Ngunit mayroon siyang isang bagay na talagang pinaka-aasam-asam at ito nga ay ang family at hindi ang pagiging Pirate King. Ang mga paglalakbay ni Whitebeard ay napaka-inspirational. Alam nyo ba kung bakit family ang pangarap ni Whitebeard at hindi ang pagiging Pirate King? Dahil kung babalikan natin ang nakaraan ni Whitebeard kung saan siya ay mula sa Sphinx Island, isang poor country na walang kakayahan upang bayaran ang heavily tribute to join the world government. Ito ay isang small island at lowless place na kung saan dito ay maaaring mayroong malulupit na pirata at slave traders, kung saan maaaring ito ang naging sanhi na ang mga bata ay mamuhay nang wala ang kanilang mga magulang. At sa mga orphan na ito ay kabilang nga itong si Whitebeard o si Edward Newgate. Hanggang sa murang edad nga ni Whitebeard ay umalis nga siya sa kanilang lugar at naging isang pirata, at kalaunan siya ay sumapi nga sa Rocks Pirate. Kasama nga niya dito si Big Mom at si Kaido. And that time, itinuturing nga silang ang pinakamalupit na pirata na kung saan ay pinamumunuan nga nila ang buong karagatan. Kahit nasa hanggang sa dumating nga itong si Goldie Roger. Pero matapos ngang madisband ang Rocks Pirate, dito na nga nag-umpisa na ang dating mga crew nito ay bumuo nga ng kanilang sariling crew. Kabilang nga dito si Whitebeard. At ang sumasama nga sa kanyang grupo or yung mga sumasapi sa kanyang grupo ay talagang malalakas at talented na mga crew. So yan nga ang nakaraan ni Whitebeard. Sa kabila ng pagiging orphan, nagawa nga niyang maging closest man to the One Piece. Pero sa isip at pananaw ni Whitebeard, kahit nagaano pa kalayo ang narating ng paglalakbay niya, ay parang wala pa rin dahil ramdam niya sa kanyang sarili ang pag-iisa. Walang masandalang pamilya, walang makasama sa hirap at ginhawa. Dahil dito parang natakot o na-trauma itong si Whitebeard dahil simula bata pa lamang siya ay naranasan na niya ito. Kaya naman hinangad niya na magkaroon ng pamilya kaysa ang magkaroon ng kayamanan o ng kapangyarihan. Kaya naman kung mapapansin guys yung mga crew nga ni Whitebeard ay tinatawag nga siyang Pops at kinukonsidered naman niya ito bilang kanyang mga anak. Dahil kahit kailan ay hindi niya noon naramdaman na magkaroon ng isang pamilya. Kaya naman ang ginawa niya ay pinalibutan niya ang kanyang sarili ng matatawag niyang family. Isang malaking family kung saan ay ang kanyang pinakaasam-asam noon pa man. Kaya naman noong nagkaroon na siya nito ay wala na siyang ibang hiniling pa. Meaning naging kontento na siya sa kung ano ang meron siya. At ang pinaka-importante dito ay ang kanyang matatawag na family. Ito ang dahilan kung bakit nga hindi na siya nagkaroon ng interest pa sa pagiging Pirate King dahil nasa kanya na ang bagay na pinaka-aasam-asam niya noon pa man. At ito nga ay ang pagkakaroon ng family. So yan nga guys ang maaring dahilan kung bakit nga ayaw ni Whitebeard na maging isang Pirate King. Pero kung kayo ang tatanungin ano ang nakikita nyong dahilan nga kay Whitebeard kung bakit nga ayaw niya maging Pirate King, i-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!